Magandang araw, Angels! Tunghayan po natin ang ikasyam na kabanata ng ating kwentong Ang Kasunduan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Napalingon si Sabrina nang marinig niya si Mama Dolly na nakikiusap sa mga reporters ng isang malaking TV network kung pwede silang makisakay sa helicopter pagbalik ng mga yun sa Maynila. Mukhang sinasamantala nito ang sitwasyon, lalo pat gustong-gusto ng mga reporters na kausapin siya. Sinadyang i-exaggerate ni Mama Dolly ang ginawa niya kahit labag yun sa kalooban niya. Hindi naman niya itinuturing na kabayanihan ang ginawa niya. Naawa lang talaga siya sa mag-ina, kaya niyaya niya ang mga yon sa kanyang silid. Akalain ba naman niyang magsusunuran ng iba pang kasamahan nun? Nalaman na nga lang din ni Sabrina na pinalaki ng mga reporters ang issue. Bawat isa sa mga yon ay nagnanais na ma-interview siya. Kahit hindi sabihin ng mga ito, alam niya ang motibo ng mga ito. Gaya nga ng sabi ni Mama Dolly, maganda siya at may natural na karisma. Tiyak na tututukan ng mga tao ang bawat paglitaw niya sa TV. At kapag nangyari yon, tataas ang rating ng mga shows ng istasyong lalabasan niya. At sisikat na ako at makikilala gaya ng pangarap ko. Bulong niya sa sarili. Napangiti si Sabrina. Pumayag ang reporters sa pakiusap ni Mama Dolly. Isasakay sila nito sa helicopter pabalik sa Maynila. Pwede bang maging pansamantalang anchor person, Miss Sabrina? Tiyak dadagsa magpapadala ng relief goods sa istasyon namin. Sabi pa ng reporter. Nginitian lamang niya ito. Kahit alam niyang may pansariling motibo ang reporter na ito, ay natutuwa pa rin siya. Wala siyang gusto sa ngayon kundi makauwi kay Carlos Miguel. Tiyak na nag-aalala na ang asawa niya. At alam niyang pagagalitan siya nito. Inaalala rin niya ang kanyang biyanan. Nagpaalam siya at mabilis na inayos ang kanyang mga gamit. Bago sila umalis ng hotel, ay inihabilin pa niya sa isang staff ang mag-inang tinulungan niya. Lalo pat sinipon si Emily. Sumama kayo sa amin sa Manila. Kailangang mapatingin sa doktor si Emily. Suggestion niya sa ina ng sanggol. Wala akong pera. Wala rin akong kamag-anak sa Manila. Saan naman kami titigil na mag-ina? Naiiyak na wika nito. Huwag mong problemahin yun. Ako ang bahala. Di ko kayo pababayaang mag-ina. Nakangiti na wika ni Sabrina. Dahil sa pamimilit ni Sabrina ay nasunod ang gusto niya. Kasama nilang sumakay sa helicopter ang mag-ina. Kalat na ang dilim nang dumating sina Sabrina sa Maynila. Hindi na umuulan pero baha pa rin ang ibang bahagi ng lungsod. Pakiramdam ni Sabrina ay bibigay na ang tuhod niya. Gutom na rin siya. Hindi pala birong sumakay sa helicopter. Mas masarap pang sumakay sa roller coaster. Hilong-hilo siya at masakit ang katawan niya dahil magalaw ang helicopter habang nasa ere. Pakiramdam pa nga niya ay kusa siyang ihuhulog ng piloto. Ganon din siguro ang pakiramdam ni Emily dahil wala itong tigil sa pagiyak. Tulad ng inaasahan niya, dumagsa ang mga sumalubong sa kanila. Hindi niya mabilang ang mga mikroponong nakaumang sa kanya. Miss Jua, anong balak niyo ngayon? Ipagpapatuloy mo ba yung nasimulan mong pagkakawang gawa? Tanong ng reporter sa kanya. Napapikit siya dahil sa tama ng ilaw ng kamera sa mukha niya. Tila walang pakialam ang mga cameramen dahil lalong itinutok ng mga yun ang kamera sa kanya. I'm not feeling well, I'm tired. Will you please excuse me? Pilit niyang nilalagpasan ang mga reporters. Narinig niya ang sigh of disappointments ng mga media people na nagabang sa kanya. Sa kabilang banda naman, patuloy pa rin si Carlos Miguel sa pakikinig sa radyo hinggil sa mga kaganapan tungkol sa bagyo. Inireport din nila ang pagdating ni Sabrina sa Maynila at ang pagsalubong dito ng mga reporters. Narinig niyang pilit itong kinakapanayam ng mga reporters. Base sa boses ng kanyang kabiyak,
ay pagod na pagod ito at talagang masama ang pakiramdam nito. Nakadama siya ng awa para sa kanyang asawa. Kung kasama siya ni Sabrina, hindi siya papayag na pagkaguluhan ito ng mga reporters. Lalong sumithi ang hangarin niyang makabalik sa Maynila. Lumabas siya ng kanyang sasakyan. Madilim pa, pero huminto na ang pag-ulan. Hahanap siya ng paraan upang maibwelta ang kanyang sasakyan. Siya man ay nanghihina na rin. Nararamdaman niyang hindi siya tatagal pa sa ganoong kalagayan. Pagdating sa bahay ay sinalubong si Sabrina ng kanyang biyanan. "Sabrina, iha, I'm glad you're fine. I heard the news, and I'm proud of you." Tuwang-tuwang sabi nito at saka siya niyakap. Gumanti siya ng yakap. Sa wakas ay nasa bahay na siya. "Si Carlos Miguel po." Kapagkuhan ay tanong ni Sabrina. "Sinundan ka niya, iha. Hindi ko siya nagawang pigilan. Nag-aalala siya ng labis sa'yo. Pero ako naman ngayon na nag-aalala sa kanya. Baka kung napaano na ang anak ko." Nag-aalala na wika sa kanya ng kanyang biyanan. Hindi siya makapagsalita. Siya man ay nakaramdam ng takot. Paano kung nadisgrasya sa daan ang kanyang asawa? Kapag nangyari yon, ay hindi niya mapapatawad ang sarili. Yumakap uli siya sa kanyang biyanan at tuluyan na siyang napaiyak. "Magpahinga ka muna. You're so pale, iha. Let's be positive na walang nangyari kay Carlos Miguel." "Ma, I want Carlos Miguel here. I can't rest until he's here." Parang batang iyak niya. "Anong magagawa natin? I've tried calling him up, pero wala ring nangyari." Nasa silid na siya ay umiiyak pa rin siya. Sinisisi niya ang sarili. Hindi niya kayang tanggapin kapag may masamang nangyari sa kanyang asawa. Pero dahil sa matinding pagod, ay nakatulugan niya ang pagiyak. Hating gabi na nang magsimulang umandar ang mga sasakyan. Masamang-masama na ang pakiramdam ni Carlos Miguel. Pakiramdam niya ay hindi na niya kaya pang magmaneho. Nanginginig na siya sa ginaw at malabo na ang tingin niya sa mga kasalubong niya. Samantalang si Sabrina naman ay abot-abot ang dasal niya. Maya't maya ay sinusubukan niyang i-dial ang cellphone number ni Carlos Miguel. Hindi ito sumasagot. Nakatulugan niya ang paghihintay rito. 6:00 pa lang ng umaga ay gising na siya. Tumunog ang telephone sa sala. Ang biyanan niya ang sumagot nito. Ilang minuto itong nakipag-usap sa kabilang linya. Kinabahan siya sa nakita niyang reaksyon nito. Napuno ng pagkabahala ang mga mata nito. "Ma, anong nangyari?" Tanong agad niya pagkababa nito ng telepono. "Si Carlos Miguel, nasa ospital na aksidente daw." Mangiyak-ngiyak na sabi ng mama niya. "Pero wala naman daw malalang pinsala. Mahina lang daw ang pagkakabangga ng sasakyan niya." "Ho?" Para siyang nauupos na kandila. Napaupo siya sa sofa at saka umiyak. Nilapitan siya nito. "Huwag ka nang mag-alala, anak. Ligtas na si Carlos Miguel." Tinawag nito ang isang katulong. "Kumuha ka ng isang basong tubig, bilis!" Agad namang tumalima ang kawaksi. Biglang tumunog uli ang telephone. Iniangat nito ang telephone. "Anak, thank God you're safe. Kumusta ka na?" Naririnig ni Sabrina ang sinasabi nito at natitiyak niyang si Carlos Miguel ang kausap nito. Gusto niyang agawin ang telephone, pero pakiramdam niya ay wala siyang lakas. Pagkatapos nitong makipag-usap ay binalingan siya nito. "Anak, ligtas na si Carlos Miguel." Pagbibigay alam nito. Nakahinga siya ng maluwag. Ganun pa man, ay sinisisi pa rin niya ang sarili. Iniisip pa rin niya kung ano ang posibleng nangyari kung mabilis ang naging pagpapatakbo nito at noong mabangga ito sa poste. "Carlos Miguel, I'm sorry. I'm so sorry." Paulit-ulit na sinasabi ni Sabrina habang yakap-yakap niya ang kanyang asawa na nakahiga sa kama sa loob ng isang hospital room. Gaya ng sinabi ng mga pulis, wala itong tinamong malaking pinsala.
Mataas ang lagnat nito nang dumating sila. I miss you, sabi nito. Nilalagnat na lang siya at bababa rin yun. Masama na pala yung pakiramdam niya nung bago pa lang siya maaksidente, kaya mabagal na pagpapatakbo niya, sabi sa kanya ng doktor. Hindi siya umalis sa tabi ni Carlos Miguel hanggang bumuti ang pakiramdam nito at iuwi na nila ito. Papalitan ko yung damit mo at huwag ka nang magtatangkang bumangon dyan. Magpalakas ka muna, sabi ni Sabrina sa kanyang asawa. Kahit nakakalakad na ng mag-isa si Carlos Miguel, ay inaalalayan pa rin niya ito hanggang makapasok sa silid. Kaya kong magbihis, sabi nito. Hindi mo kaya, ako nga ang bahala sa'yo. Mahiga ka lang dyan, giit pa ni Sabrina. Nagkibit balikat na lamang si Carlos Miguel. Humika raw, at humika. Narinig pa niyang sabi nito. Masakit ang ulo ko, ang buong katawan ko. Kapag kuwan ay daing nito. Natatarantang lumapit si Sabrina sa asawa. Anong nararamdaman mo? Akala ko ba magaling ka na? Ibabalik kita sa ospital. Hindi magkaintindihan na wika ni Sabrina. Huwag na, ito na lang ako. Aray ko, ang ulo ko. Daing uli ni Carlos Miguel. Hinilot niya ang noon nito. Pagkatapos ay binihisan niya ito at saka ipinaghanda ng pagkain. Buong tiyagang pinakain niya ito. Nasa ganong ayos sila nang tumunog ang cellphone niya na nakapatong sa side table. Nag-excuse siya at sinagot ang tawag. Yes? Sabrina, I need you today. Ano bang nangyari sa'yo? Kailangan na nating mag-rehearse ngayon dahil sa Sabado na ang show mo. Ani ni Mama Dolly mula sa kabilang linya. Napatingin siya sa kanyang asawa. Awang-awa siya sa kalagayan nito. Hindi niya ito makakayang iwan. Inalis niya ang tingin dito at ipinagpatuloy ang pagkausap sa kabilang linya. I'm sick. Hindi ko talaga kayang umalis. I'm not really feeling well. Alibay niya. Ganun ba? Okay. Magpahinga ka hanggang gusto mo. But be sure to report before the show. Yes, I will. Thanks, Mama Dolly. I'll make it up to you, promise. Pinindot niya ang end call button at saka ipinagpatuloy ang pagsisilbi sa kanyang asawa. Sino yung tumawag? Usisa nito. Si Mama Dolly, my manager. Sagot niya. Bakit hindi ka mag-report sa trabaho mo? Huwag mo na akong alalahanin dito. Pasakit bukid pa nito. I can't. Ako ang may kasalanan kung bakit nagkasakit ka. Ayokong iwan ka rito basta-basta lang. Saka walang mag-aalaga sa'yo. Mag-isa ka lang dito. Paliwanag ni Sabrina. Dahil sa sinabi niya ay nginitian siya nito at niyakap ng mahigpit ni Carlos Miguel. Maraming salamat, Sabrina. Alam kong pagod ka din at nanghihina, pero mas pinili mo na alagaan ako. Sabay dampi ng labi nito sa kanyang asawa. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Sabrina. Nakadama siya ng kasiyahan sa kanyang puso. Buong maghapon ay iba't ibang parte ng katawan ng asawa ang sumasakit dito. Buong tiyaga naman siya nitong minamasahe at hinihilot. Lumabas siya ng sandali sa kanilang silid para ikuha ito ng juice. Pagbalik niya doon ay naabutan niya itong may kausap sa telephone. Nag-iba ang timpla ni Sabrina nang malaman niya kung sino ang kausap nito. I'm really sorry. I'm really busy this past few days. I'll try. Oo. Hindi na nito natapos ang sinasabi dahil inagaw na niya rito ang cellphone nito. Inihagis niya yon sa sahig. What's wrong? Hindi kita inalagaan para makipagkita sa kabit mo. Ay nang Diyos mo, bahala ka sa buhay mo. Ibinuhos niya rito ang laman ng baso at saka yun ibinaba sa side table. Lumabas siya ng pinto at palabag na isinara yun. Natulala si Carlos Miguel sa inasal ng kanyang asawa. Noon lang niya nakitang nagalit si Sabrina. Pulang-pula ang mukha nito at nanlilisik ang mga mata. Para itong isang tigre na pinasok ng kung sino ang teritoryo. Inayos niya ang sarili bago niya to hinanap.
Natagpuan niya ito sa likod bahay. Umiiyak ito habang nakaupo sa gilid ng swimming pool at nakababad ang mga paa sa tubig. Nilapitan niya ito at inakbayan. Ano bang ikinagagalit mo? I'm not seeing anybody. Paliwanag ni Carlos Miguel. Bakit pa siya tumatawag kung wala kayong relasyon? Sabi nito. Lalong lumakas ang paghigpi ni Sabrina. Mapipigil ko ba yun? Di tumawag siya ng tumawag hanggat gusto niya. Hindi naman porket tinatawagan niya ako, nakikipagkita na ako sa kanya. Totoong madalas siyang tinatawagan ni Aliana, pero iniiwasan na niya ito. He was not interested with her anymore. Hindi lang ito ang iniiwasan niya, kundi lahat ng babae. Pati na rin yung asawa ng Hapon na huling nakalaro niya. Wala rin namang mangyayari kahit patuloy pa niyang ilabas sa mga yun. Hindi na siya maligaya sa piling ng mga yun. Wala na ang init na nararamdaman niya para sa mga babae niya. Ayokong tumatawag dito si Aliana. Sasabunutan kong babaeng yun. Galit na wika ni Sabrina. Isinandal niya ang ulo nito sa dibdib niya. Promise, hindi ko na siya kakausapin kapag tumawag uli siya. Huwag ka nang magalit. Ang mabuti pa, maligo na lang tayo. Nakangiti na wika ni Carlos Miguel. Akala ko ba'y may sakit ka pa? Nagtatakang sabi nito. Ha? Oo nga pala. Kaya lang baka kasi gusto mong mag-swimming. Sasamahan kita kahit mapulmonya ako. Palusot niya. Bukas na lang tayo mag-swimming. Tanggi nito. Alika na sa itaas, baka mabinat ka. Di na mauli ni Sabrina ang leeg niya. Mainit ka pa. Nabinat ka na siguro, halika at uminom ka muna ng gamot. Habang naglalakad sila, ay may nakapaskil na ngiting aso sa mga labi ni Carlos Miguel. Kakaibang init ang nararamdaman niya. Init na pilit niyang pinapahupa mula nang umalis ito at magtungo sa Pampanga. Pagpasok nila sa kwarto ay inilak niya ang pinto. Pagkatapos ay saka siya nagsimulang maghubad ng damit. Bakit naghubad ka? Nagtatakang tanong ni Sabrina sa asawa habang inihahanda niya ang gamot. Masakit ang katawan ko at saka naiinitan ako. Palusot na wika ni Carlos Miguel. Lumapit ito sa kanya at iniabot ang isang tableta. Kinuha niya yon, pero ibinabarin niya sa headboard. Hinila niya ito sa tabi niya. Akala ko ba'y masakit ang katawan mo? Tanong ni Sabrina dito. May alam akong mas effective na pampaalis ng sakit ng katawan. Alika rito. Nakangiti na wika ni Carlos Miguel. You trick me. I'll get even. Tumatawang sabi nito. Alam mo bang miss na kita? Habang nagkakawang gawa ka, giniginaw naman ako sa sasakyan. Wala man lang yumayakap sa akin. Kaya magbabayad ka ngayon ng malaki. Ramdam ni Sabrina ang buong pagmamahal sa kanya ng asawa. I miss you too. Aniyang hinalikan nito. Hindi na siya nag-arte pa. Alam niya sa kanyang sarili na mahal na niya ang kanyang asawa at amin man niya o hindi, miss na din niya ito. At dito na po nagtatapos ang ika-9 na kabanata ng ating kwentong Ang Kasunduan. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat.